na inuunawa kung ano yung sinabi ng mismong testigo nyo, hindi nyo kayang bulahin. Mga kapatid, ito po, labanan po to ng katotohanan versus panlilinlang. Kung totoo yan sinasabi nila na meron silang malakas na basis na kahit suriin ng kung sino, tandaan po ninyo, maalam po si Marcoleta, si Senator Marcoleta, maalam po yan sa kwentahan. Kung hindi ako nagkakamali, may background po yan sa anong kurso yung mga yung mga kwenta-kwenta. Yan po yun. Kaya po dito, gusto namin, yan ang pagkakaiba eh. Yung mga DDH, yung mga kalaban po ng Duterte, gusto nila maging mangmang yung mga Pilipino pa accounting. Maging mangmang yung mga Pilipino para mapapaniwala nila. Dahil ang mga Pilipinong umiintindi, pinipilit na intindihin yung sitwasyon, hindi nila mapapaniwala. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kami, nagsisikap kami na ipaunawa sa inyo kasi mga mangmang lang yung kayang lokohin ng mga Duterte haters. Sanay na sanay sila na manatiling mangmang. Yan din mga yan. Tignan nyo. Bakit nyo po, ano po katwiran nyo, bakit nyo ini-impeach si BP Sara? Kasi kahit may crisis, ayon sa inyo, dapat hindi natin binibitawan. Dapat hindi natin binibitawan mapanagot ang mga taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang sarap pakinggan, di ba? Kahit may crisis, kahit naghihirap na yung mga Pilipino, gastos tayo ng pera para po tayo ay hearing. Para sa ganun, kahit po may crisis, tuloy-tuloy po yung pagpapanagot natin. Tanong, kailan nyo pinapanagot yung mga totoong magnanakaw? Yung mga totoong tumanggap ng maleta? Yung mga totoong may goose project? Kailan nyo sila pinapapanagot? Pati po yung mga sinasabi nyong accountability, wala pong naniniwala sa inyo dahil alam po ng mga tao na mga tunay na magnanakaw mayroong Forbes Park Mansion. Alam po ng mga tao, mga tunay na magnanakaw, may luxury cars. Hindi po isa, hindi po dalawa, collection of luxury cars. Alam po ng mga tao, hindi ng mga mangmang na Pilipino, ng mga matatalinong Pilipino na magnanakaw ay mayroong jet or helicopters. Alam po ng mga Pilipinong matatalino na ang mga magnanakaw po ay tumatanggap ng maleta. Alam po ng mga Pilipino na ang magnanakaw, ang tunay na magnanakaw, makikipagsabwatan, hindi makikipag-away sa may mga kontrol ng pera. Kaya yung mga nakikipagsabwatan po ngayon, dito po sa mga magnanakaw sa gobyerno, yan po ang mga tunay na magnanakaw. Alam ng mga Pilipino yan. Kaya po nangunguna sa lahat ng survey ang mga Duterte. Salamat po, Jogay. Kahit may isa po tayong napaliwanagan ngayon sa 700, may isa lang po akong naliwanagan ng utak, masaya na po ako. Kasi yung paisa-isa na yan, ang maganda po sa mga Duterte, tamang yung habang kayo ay inaaralan namin ng totoong mga sitwasyon, doon lang po maliligtas yung mga Duterte. Pero sila po, bilyon ng pera, hindi nilagay sa salin. Nakita nyo po yung pagkakaiba ng mga Duterte vloggers at mga ibang vloggers. Yung mga Duterte vloggers po, ang katotohanan lang po ang paninindigan namin kasi dyan lang po natin maililigtas ang mga Pilipino sa katotohanan. Samantalang sila, manatiling mangmang ang Pilipino, mas masaya sila. Okay.
Saludo sa mga Duterte vloggers sa pag-educate sa mga tao para di manlinlang ng bayarang vloggers, media, etc. Correct, kalaban po namin media. Mahirap pong kalaban. Pero kaya po, kailangan namin kayo. Paano po namin kayo kailangan? Mag-likes po kayo, mag-share po kayo. Lahat po ng mga ginagawa namin, i-share po ninyo. Hindi ko po sinasabi lahat po ng mga Duterte vloggers ganito po, no? Hindi naman po lahat din. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, isingit nyo po ako paminsan-minsan sa panonood ninyo. Tama, magnanakaw yung may mga mali-maleta. Yan. So, if ever ba, boss, granting, totoo lahat ng pinagsasabi ni Trillanes, so magiging witness din ba siya sa Senate impeachment hearing? Ganun ba yun? Hindi po. Hindi po siya katanggap-tanggap na witness. Kasi po, panay hearsay lang ang alam niya. Pag ginawa nilang witness si Trillanes, kawawa lang po yan. Paano mo nalaman? Ang unang tanong dyan ng mga abogado, saan galing tong mga impormasyon mo? Ikaw ba ay, alimbawa, pag sinabing tumanggap si BP Sara mula kay Sammy Uy, paano mo nalaman? Naroon ka ba? Nakatanghod ka ba ng tumanggap? Tumanghod ka ba ron? Kinakailangan po may personal kang alam. Para ka maging credible na testigo, may personal kang alam. Halimbawa po yung mga tumistigo kay, di ba, Chavit Singson. Ano po tong ano? Ano ibig sabihin nitong blue book mo o kung ano man yung tawag dyan? Ayan po yung mga binibigay ko po. Listahan ko po yan ng mga binibigyan ko ng pera galing sa wedding. Sino tong AS? Ayan po si Asyong Salonga. Sino si Asyong Salonga? Si President Erap. Kinakailangan may alam ka doon sa tinitestigo mo. Hindi po may nagsabi po sa akin. Pwede siyang gawing testigo, pero reliable ba siyang testigo? Hindi. Okay. May nahila kasi liwanag, Boss Buds. Yan. Gawain kasi nila kaya pinapasa nila sa commodity, sa tama. Ayan na, boss, nagwawala sila kasi namatay yung isang UP student ng mga AFP. Bakit hindi sisi ng UP ang mga recruiter? Dahil dinala sila sa bundok. Masasabi na natin siguro na brainwash sila. Meron ba? Hindi ko pa nababalitaan. Salamat po, Sir Bad, sa matyagan yung pagpapaliwanag. Correct. Gawain kasi nila, pinapasa nila sa commodity, sa tama. Boss Buds, pwede kayang kasuhan yung AMLAC for disclosing the bank transaction ni BP? Pwede, malamang makasuhan sila balang araw. Pag diniklara yan na illegal yung ginawa nila, di kakasuhan sila. Boss Buds, di ba sabi nila hindi yan hearing? Bakit may witness? Hindi, hearing po yan. Sabi nila hindi yan trial. Yan. Sabi nila hindi yan hearing. Bakit may witness? Bakit may AMLAC? Bakit may BIR at iba pa? Para nga po mag-fishing expedition. Tayo po hindi tayo naniniwala na hearing lang yung ginagawa po nila ay hindi illegal. Naniniwala tayo illegal yan. Kaya nga po kinasuhan ni BP Sara. Kaya nga po pinatitigil yan ni BP Sara. Kasi ang tingin ni BP Sara, fishing expedition yung ginagawa nila. Naniniwala tayo kay BP Sara. Hindi tayo naniniwala sa kanila. Boss ba sabi nila hindi yan. PBBM master, mind ka talaga kahit saan. Kawawa yan si Trillanes pag sa Senado sumalang. Correct. Sabi ni Atty. Powa, kaya lumaki total ng salin kasi pati yung na-withdraw na i-total ulit nila. Yun po yun. Hindi po sa salin, kaya nga nililin lang kayo. Pag sinabi pong transaction, pati po yung withdraw, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po ako ay isang nagnegosyo ko ng t-shirt. Okay.
So, may nakontrata ako na 30,000. 30,000 para sa t-shirt. Doon sa 30,000, ang magagastos ko bilang puhunan, mga 20,000. Tapos ang tutubuin ko, 10,000. Okay. So, pumasok yung 30,000. Sige, padalan nyo na lang, boss. Ito yung bank account ko. So, 30,000 yung pumasok. Nung dumating yung 30,000, binili ko ng materialis yung 20,000. So, magkano na lang pera ko sa bangko? 10,000 na lang. Pero ang transaction sa bangko, pag tinawag na transaction, yung pumasok at saka lumabas. So, magkano yung pumasok? 30,000. Magkano yung lumabas? 20,000. So, ang transaction sa bangko, 50,000. Pero ang tunay mong pera lang, 10,000 lang. Nakuha nyo? Yun po yun. So, yung labas at pasok, transaction ang tawag doon. Kaya po nila hinabaan. Kaya 2 dekada para umabot ng bilyon. Tapos hanapin nila, bilyon pala oh. Ba't wala sa salin? Pero kung sinimulan lang nila yung transaction, meron nang binigay dyan si Congressman Ungab eh. Hindi ko lang makita ngayon. Kung sinimulan nila yung transaction nung Vice President lang si BP Sara, milyon lang po yung transaction. O milyon lang pala eh. Di walang problema sa salin kasi milyon po yung pera sinabi ni BP Sara. 88 million yung kanya pong salin. Kaya po nila hinabaan. Okay. Tuloy po tayo. Magandang paliwanag, Boss Buds. Tamang-tama. Mag-likes po tayo. Salamat. Yuse Castro, pinayuhan si Romualdez na manahimik sa gitna ng issue ng flood control. Bakbaka na to. Doc Mas. May pinanonood pa tayo, di ba? Bukod po dyan, meron pa po tayong pinanonood na Romualdez versus other forces. Iba talaga ang utak ay lumipat sa puson kagaya ng kay Trillanes. Diyos ko, kung mamimili ako ng paniniwalaan, mga Duterte, sana ba yun? Duterte o si Trillanes na noon pa kilalang chismoso at mga korap na kongresista involved sa mali-malitang pera sa flood control scandal. Boss, ano masabi mo sa laban ni Boy Bagsik at Israel? Hindi ko po napanood. Ano naman ang ginagawa ng UP student sa bundok? Pinagluloko naman nila mga tanga na mga naniniwala. Sir Badong, kahit anong gawin nilang paninira, sa mukha nila sumasabog. Correct. Pero yung katotohanan po kasi yung dapat natin ipaalam eh. Sabi pa ni Leody de Guzman, ilabas kuno ang masalin nila pero tahimik siya sa pagkamatay ni Alisa Alano sa Negros Occidental. Epokrito dong komunista. Ilinaw ko lang po sa inyo, iba po yung grupo ni Leody. Sa mga Makabayan Black. Baka napagkakamali nyo. Hindi po sila magkasama. Hindi po Makabayan Black sila Leody. So, pareho po silang aktivista, nagkiklaim na aktivista, pero magkaiba po sila ng grupo. Hayop na HOR, may amoy malansa na sa ginagawa nilang fishing expedition. Kung opisyal at magnanakaw ka na, alam mo naman, dyan sa bangko, hanapin ang pera. Bakit dyan mo pa itatago? Correct. Kaya tama po si BP Sara di ba? Bakit kung magnanakaw ko, bakit ko ilalagay sa bangko? Ibig sabihin, legal po yung transaction na yan. Pinagmumukhaan lang nilang illegal. Mas maganda po kung maimbitahan si Trilling sa Trillanes sa Senado. Gusto kong makita kung hanggang saan ang yabang niya kapag si Senator Marcoleta na magtatanong sa kanya. Dito kasi bawal silang tanongin. Boss, bigyan mo ko ng isang napaka-valid reason, yung talagang possibility na pwede ma-impeach at matanggal talaga si Sara as VP. Malabo po yan kasi hindi nakabatay sa katotohanan niyang pinagagawa mo sa akin.
Pinag-imbento mo ko ng senaryo na hindi naman, kasi kung sasabihin mo anong ginawa ni BP para siya ma-impeach, wala po. Pero kung bibigyan, di napakasimple, di tirahin niya si BBM, di impeach siya. Pero yung tirahin na talaga literal, oh. Kaya lang di tayo nagdi-deal sa what if. Nagdi-deal po ako lagi sa katotohanan. Explain nyo ang implication ng not declaring your cash and cash at bank on your SALN. Kahapon ka pa. Hindi mo siguro naabutan. May deklarasyon po ng cash and cash at bank. Nilagay po niya sa others. Okay? May pera po doon sa others ayon po kay POA. Kaya sabi ko sa inyo, maghintay lang kayo ng paliwanag, 'di ba kahapon? Maghintay lang kayo ng paliwanag kasi kayang ipaliwanag 'yan. Pag hindi mo ninanakaw yung pera, wala kang tinatago, kaya mong ipaliwanag ang lahat. Okay? So yung sinasabi mo na cash and cash at bank, meron na pong paliwanag. Hindi po nila binabanggit yung others. Meron po palang others doon. Di ko naririnig yung others eh. Nakikinig tayo eh. Sila lang naman may hawak eh. Paano ba boss magpakape nang hindi gagamit ng credit card? Dito po kasi ako nakabase sa US, sensya na. Hindi ko po alam kung paano po magpapakape na hindi gumagamit ng credit card. Sayang. Yung totoong magnanakaw hindi lalagay sa bangko ang pera. Si Lodi sa grupo na makakontra. Hindi po siya miyembro ng Makabayan Black. Iba po si Lodi. Boss Bad, sana kasuhan ng family Duterte si Trillanes para makulong na yung trilling niyan. House of Representatives ngani. House of Representative ngani. Bilib ako kay Trillanes. Kung bubuksan pala ng AMLAC yung account ni BBM, trilyonaryo na pala siya. Hindi po. Wala naman po sinasabi na ang AMLAC na bilyonaryo eh. Talagang ano lang nila yan. Eskema yan ng House of Representative. Kaya po sinimula ng 2005 eh. Baka gusto nyo sabihin, trillion na yung transaction. Pwede yun, hindi natin alam. Ay sorry po, na-miss ko yun. Boss Bads, una pang binuyangyang ng Committee on Justice ang issuance nila ng Notice of Disallowance bago bigyan ng kopya ang mga respondents. At nilabas nila sa media, di ba labag sa circular nila yon, boss? Di ba sabi nga ni BP Sara na magkakasabwat sila Trillanes, etong House of Representatives, mga maleta boys and girls, at saka yung COA, yung AMLAC, etc. Magkakasabwat po yan. Kaya tama lang yun. Pero mo, ang daming panahon na pwede nilang ilabas. Ang timing nila, ngayon nila ilalabas. Boss Buds, una pang, ayan, debit, visa po ata pwede sa pakape. Debit daw po pwede sa pakape. Grabe pag pangbobobo nila sa Pilipino, parang alam lang sa bank transaction ng mga tao.